Ready ka na ba? Mapang-akit kong tanong kay Zach. I'm always ready for you, my wife. Katatapos lang naming patulugin si Dazel sa kwarto ni Zach, habang kami ay lumipat sa kabilang kwarto para sa gagawin. Kakalabas ko lang ng banyo, suot-suot ang manipis at maikling itim na dress na wala ring manggas. Halos makita na ang kaluluwa ko sa suot na siyang kinalalasing ng paningin ni Zach. Naghihintay siya sa akin sa gitna ng kama habang dahan-dahan naman akong gumagapang papalapit sa kanya. Hurry please. Inilahad niya ang mga braso niya para hatakin agad ako. Excited? Paharap akong kumandong sa kanyang hita at mabilis na pinulupot ang dalawa kong braso sa kanyang leeg. Tumingala siya upang kunin ang aking labi. Agad din naman akong yumuko upang salubungin siya. Nang magtama ang malalambot at maiinit naming mga labi. You're so beautiful, my wife. Hinalikan niya ang dulo ng aking balikat bago ibinaba ang strap ng suot ko. Nakagat ko ang ibaba kong labi. Nakikiliti sa paisa-isang pagdampi ng mga labi niya. I love you, Zach. I sweetly whispered in his ears. Napatigil siya sa ginagawa at agad akong tiningala na may mamasamasang mga mata. I love you too so much, Audrey. Umangat ang ulo niya upang halikan ako muli sa labi. I love you. I love you, my wife. Hello po. You look familiar po. Nahihiya ngunit lakas loob na pagkausap sa akin ng isang dalaga na may iba pang kasama sa likuran niya. Sorry po pero you look like Audrey Laurel po talaga. Kilala niyo po ba si Audrey Laurel? Shucks, baka siya nga yun. Yung camera, si Audrey Laurel yan. Hindi pa man nasasagot ang katanungan ay naguunahan na ang mga kasama niya sa pagbunot ng mga cellphone upang itutok sa akin ang camera ng mga iyon. Matamis akong ngumiti sa kanila. 3 years na, may nakakakilala pa sa akin. Kya! Iyon na ang cue nila para magtilian at magunahan sa pagpapapicture. Kumpara sa bansang China na walang nakakakilala kay Audrey Laurel, dito sa bansa ay may nakakilala agad sa kanya. Hindi ko maiwasang matuwa at tanggapin ang paghingi nila ng permiso sa pagkuha namin ng mga larawan. Hinahinay lang mga sir, ma'am. Babalang pagpapaalala ni Ramil sa aking gilid. Hinaharang at sinasamaan niya ng tingin ng iba na nagtatangkal lumapit ng gusto sa akin. Mananagot tayo kay boss niya. Picture lang, walang hawak, lalo na yakap. Hindi ko rin inaasahan na may iba pang lalapit at mamumukhaan din ako. Nakaramdam ako ng hiya at alinlangan subalit patuloy lang ako sa pag-oo sa paghingi nila ng kuha ng larawan. What the heck is happening? Nang bumalik si Zach na siyang may karga kay Dazel, galing banyo ay nagugulat siya dahil kinukuyog na ako ng mga tao at nahihirapan si Ramil na tabuyin ng ibang nakapagpa-picture na. Kasalukuyan kaming nasa mall at halos kararating lang din namin kung kaya't wala pang nabibili. Sino mag-aakalang may iilan ang nakakakilala sa akin at magkukumpulan sa espasyo ko na siya pang nag-aagaw pansin sa ibang mga taong napapadaan. Magsitabi ho tayong lahat, pakiusap lang. Padaan ho, wag dumumog dito. 3 tauhan ni Zach ang siyang tumulong kay Ramil sa pagpapaalis sa mga tao. Nang mabigyan ako ng sapat na espasyo at nagmamadaling lumapit sa akin si Zach at umakbay sa akin na may pag-aalala. Are you okay? Sinuri niya pa ang kabuuan ko. Hindi nawala ang matamis kong ngiti dahil sa pagkatuwa sa nangyayari ngayon. Ayos lang ako. People still knew Audrey Laurel. How fun. Laos na ako. Pero kilala pa rin nila ako. Sabi mo hindi ka makikilala. Napalabi siya. I was right. Dapat nag-disguise ka. Let's buy at least shades and a cup. Okay. Natutuwa ko niyakap ang dalawa kong braso sa baywang niya. Sa paglalakad ay nilalaro-laro ko ang kamay ni Dazel sa bisig ng kanyang papa. Habang ang mga tauhan ni Zach ay patuloy pa rin sa pagtataboy sa mga taong sumusunod at nakikiisyoso sa amin. Bakit may kasamang ibang lalaki sa Audrey Laurel? Mag-asawa na sila ni Landers, di ba? Anak nila yun, di ba? Patuloy na nagsisipagkislapan ng mga kamera at sari-saring reaksyon ng agad naming natanggap. Okay lang ba na sumabak ako sa showbiz, may husband? Paglalambing ko pang tanong sa kanya. He chuckled, saka dinampihan ng halik ang aking noong. Of course, my wife. Do whatever you want.
Palagi lang ako nasa likod mo. Kahit na maraming mambash sa akin? Paano kapag pinagbumura ako ng mga tao at sabihan ako ng masasakit na salita? Hindi lang ako, pati kayo ng anak natin. They will surely throw us hurtful things. Nakita ko ang pagtalim ng mga mata niya. Then, that will be the last thing they could ever say before their lives end. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Napalunok ako sa sinabi niya. Biro lang. Paniguradong kapag tumapak ako sa showbiz, hindi ako yung mapapahiya. I mean, hindi tayo ang mababash. Mayroon na ako naiisip na entry at gustong mangyari. Hindi ko tuloy maiwasang hindi malabig sa iniisip na yon. Audrey Laurel is long gone, but Audrey Saavedra will show up. Is that so? Mas nigit pa niya ako papalapit sa kanyang katawan kung kaya't bumagal ang paglalakad namin. Kung mabigatan ka man, just tell me and just drop the names of those na nagpapahirap sa'yo sa kung ano man ang gawin mo. Understood? Bumalangkas tuloy sa alaala ko noong masaksihan siyang may kapit-kapit na baril at magpaputo. It was quite scary. But thinking about it now, he was so sexy with the gun. Napailing-iling ako sa iniisip. He almost killed someone that day. Kumusta naman kaya si Danilo? Mukha pa naman siyang inosente na ginamit pa ni Raquel. What? Hindi ka sang-ayon sa akin? Napaasik siya at natauhan ako. Hindi. Oo naman, sasabihin ko sa'yo lahat, mahal. I swear, I won't lie and I will never deceive you. I am valuing your trust in me. I won't disappoint you. Sunod-sunod kung saan. Nakahinga siya ng maluwag. Alright, I will always believe you. Bukod sa mga taong umaali-aligid sa amin na agarang tinataboy nila Ramil, ay naging payapa ang paglilibot naming pamilya sa mall. Hindi naging problema ang mga bitbitin, hindi tulad ng inaasahan ko. Dahil lahat ng mga pinimili namin ay ibinabalot at sila mismong pinapadeliver ni Zach sa address ng mansyon. At saka kami pupunta sa ibang store, mamimili, isiswipe ang card saka ipapadeliver sa mansyon. This is my first time shopping with him, kaya namamangha ako sa pamamaraan niya. Hindi ako nahihirapan kung alin sa pipiliin o hindi ang bibilhin ko. Dahil lahat ng matingnan o mahawakan ko, walang pag-iisip na sinasama ni Zach sa pagbili. Kahit nga walang kakwenta-kwentang bagay, basta pagtuunan ko ng pansin ay isinasama na niya. A life with a billionaire husband. Nakakatuwa, nakakapanabik at nakakakilig. Gusto kong gumawa ng YouTube account para mag-vlog at painggitin ng lahat ng viewers na mayroon akong asawang bilyonaryo at mahal na mahal ako. Many women want Zach Saavedra but he only wants me. Ako ang nagwagi kahit hindi ako lumalaban noon. Pero kung may magtangkang umagaw sa kanya ngayon, hinding-hindi na ako makakapayag. Makikipagpatayan ako kung kinakailangan. What's with the dark face? Pukaw niya sa akin. Aren't you happy? May hindi pa tayo nabili? Come on, we have hours in the world to buy everything you want. Umakto siyang sinusuyo ako. Sunod-sunod akong umiling-iling at dali-daling umiti ng malaki. No, it's not that. May naisip lang ako. Ano? Kuryoso niya akong niyakap mula sa likuran. Uy, nasa public place tayo. Tinapik ko ang mga braso niya nakapulupot na sa bewang ko. Ano muna nasa isip ng asawa ko? Pinamulahan ako ng pisngi. Wala naman, iniisip ko lang na hindi ako makakapayag kapag may umagaw sa'yo mula sa akin. Really? Sumigla agad ang tono ng boses niya. Anong gagawin mo pag may nang agaw sa akin? Ano pa? Typical na nangyayari sa mga teleserye. Wala akong pakailan basta sasabunutan kong babaeng yon. Kakalad ka rin at ipapahiya sa lahat ng tao. Malakas siyang napatawa at binuo ng sariling mukha sa aking leeg saka doon humalakhang. Pati paraan niya ng pagtawa ay nakakabighani. Really, hindi talaga ako makakapayag na may ibang babae siyang mapusuan. Iniisip ko pa lang, sumasakit na agad ang puso ko. Ayusin mo lang talaga, Zach. Pinalo ko ang braso niya. My wife, ikaw ang mahal ko. Aniya nang makabawi sa pagtawa, pinaulanan pa ako ng halik sa pisngi, noo at tainga. Ganyan din ako sa'yo. It drives me mad and crazy, knowing you're in the arms of another man. Natikom ko ang bibig ko at napahinga ng malalim saka sincero siyang hinarap. I never loved another man, Zach. The truth is, I never get to forget you, even for a single day.
I never loved Landers, and I never slept with him or did these things na ginagawa natin. I promise you my first and last love. Kahit na napag-usapan na namin ito nakaraang gabi ay paulit-ulit ko pa ring ipapaalala ang pagmamahal ko sa kanya na minsan ay hindi ko binahagi kay Landers o sa ibang lalaki. I know his insecurity towards that man would not easily disappear just because we know the truth now. Lalo pa totoong sumama ako sa lalaking yon at iniwan siya. Hindi mababago ang katotohanang naging duwag ako sa pag-ibig ko sa kanya at nagdesisyong humanap ng bago. Subalit sisiguraduhin kong unti-unti niyang malalaman kung gaano ko talaga siya kamahal na minsay hindi ko pa pinaranas sa iba. Uunti-untiin kong burahin sa isipan niya ang mga pekeng senaryong nabuo doon sa pagitan naming dalawa ni Landers. It will be hard but I won't stop until I completely erase his insecurity towards that man. Just like how he never stops finding me until he does. Nakalimutan ko na sa public place kami dahil bigla ko na lamang siyang mapusok na hinalikan na siya rin namang ikinagalak niya. Ma, pa, stop flirting! I'm hungry! Malakas na tinig ni Rizel ang nagpahinto sa aming mag-asawa. Kawawa naman yung bata, boss. Magpaawat ka na. Ani Ramil na siyang kaninang nagbabantay kay Rizel. Nahihiya at dali-dali kong kinarga ang anak namin. Go lead the way to our reserved restaurant. Yes, boss. Sumunod sa akin si Zach. Let me carry your son. Walk. I want walking. Pagrereklamo ni Rizel. Oh, gusto niya raw maglakad. Ibinaba ko siya at kinuha ang isa niyang kamay upang alalayan. Ganoon din ang ginawa ni Zach kung kaya't nakapabagal ng paglalakad naming tatlo palabas pa lang ng shop. Nakakangari din dahil sa liit ni Rizel, subalit hinayaan lamang namin siya hanggang siya na mismo ang bumitaw at maglakad sa sarili niyang mga paa na walang gabay. Kung dati ay ako lang ang masayang nanonood sa bawat hakbang na iginagawa ni Rizel, ngayon ay kasama ko na si Zach na siyang hindi mabura ang mga ngiti sa labi habang pinapanood ang aming anak. Naging abala ang lahat ng tao sa mansyon sa ilalim ng tuntunin ko na paminsan-minsan lang sinasaluhan ni Zach. Halos sa lahat ng oras ay hinahayaan niya ako magpasya at gawin ang gusto ko at masaya pa siya sa ideyang yon. At syempre, ako yata ang pinakamasaya. Davina, dahil malaki naman yung katawan mo, ba't di mo buhatin yung lumang sofa palabas ng mansyon? Huwag mong idiretso sa basurahan dahil hindi naman sira-sira o madumi yan. Baka may isa sa trabahante ang gustong kumuha niyan kaya i-display mo lang sa labas at alukin sila. Pagtiyak ko sa aking utos sa kanya, ganoon na lang ang kalukot ang ekspresyon sa mukha niya. Ma'am Audrey, trabaho yan ng mga lalaki nating trabahante, ang magbuhat. Para saan pat hinar sila ni Sir Heskel kung agawan ko lang din ng trabaho? Tinaasan ko siya ng kilay. Gusto kong ikaw gumawa Panlalaki naman yung katawan mo, kaya kayang-kaya mo yan. Gusto kong matawa sa pagpangit ng ekspresyon niya sa mukha. Subalit ginalingan ko ang pag-arte ng arugante. Ma'am Audrey, hindi naman po yata tamang. Zach, this maid is disobeying me. Malakas kong sigaw kay Zach na siyang nakadungaw mula sa second floor, kasama si Rizel na naglalaro ng Lego. Subalit bago pa siya makapagsalita ay kaagad ang nakakilo si Davina upang buhatin ng malaking sofa. Pasensya na po ma'am, sir. Nagmamadali niyang sinunod ang iniutos ko hanggang sa mapanood ko siyang makalabas ng pinto. Hindi ko maiwasang mapatawa sa itsura ni Davina. Nang tingalain kong muli si Zach ay nakita ko rin ang pagtawa niya sa akin. You're doing a great job, my wife. Nag-thumbs up pa siya. Papa, help me find the parts. Dinig kong pangungulit sa kanya ni Rizel. Sinanyasan ko siyang atupagin ng anak niya na ginagawa siyang kalaro at alila na agad naman niyang tinuunan ng pansin. Natutuwa rin ako sa kumpiyansa ni Rizel kay Zach. Hindi siya katulad tuwing kaharap si Landers. Palagi lamang siya nakatago sa aking likuran at hindi matingnan sa mga mata ang lalaking yun. Samantalang kapag nakay Zach siya, ay para bang napaka-komportable at panatag niya. Ma'am Audrey, natapos ko nang itapon lahat ng basura. Ano pang iutos niyo? Pilit na pagbigay galang na tanong sa akin ni Baby. Umakto akong napabahing. Kaya pala may naamoy akong baho, ikaw lang pala. Oh, tanggalin mo na yung kortina at ang outdated na ng mga yan tingnan.
Don't even try to wash them and bring them back. Ipamigay mo na yan sa kung sino gustong kumuha. Gamitin mo ang nilabas ko. Yes po. Tatawagin ko lang si Elsa para tulungan ako. Ay, hindi. Ikaw lang ang inuutusan ko. May iba akong inuutos sa kanya. Pero mataas ang pagsasabitan. Hindi kakayanin ng isang tao lang. Tingnan mo nga yung katawan mo. Kakasya dyan 2 o 3 katao. Magagawa mo yung mag-isa. Kayanin mo kung hindi. Pwede ka nang mag-impake ngayon pa lang. Natikom niya ang bibig niya at matunog na napalunok. Gagawin ko na ho, Ma'am Audrey. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo ang kusina. Ilang beses nilang ininsulto at kinawawa ang katawan ko. Kaya bakit hindi ko rin sila titirahin sa ganoong paraan ngayon? Hindi ako titigil hanggat sila na mismo sumuko at kusang umalis sa mansyong to. Dahil ang tahanan namin ay hindi tumatanggap ng mga anay. Lalo pat sila lang mga babae ang halatang may gusto kay Zack. Anong malay ko at bigla nilang gapangin sa kama si Zack? Iniisip ko pa lang ay kinikilabutan, nandidiri at naiirita na ako. Freya, ayos ka lang ba dyan? Kanina ka pa yata nagluluto, pahinga ka muna. Naupo ako at pinanood si Freya na patuloy sa paghahalo sa malaking kawali. Nilitian niya ako ng pagkalaki-laki. Naku ate, okay lang ako dito. Sanay na mga braso ko sa pagluluto. At saka maraming trabahante ang paniguradong nagugutom na. Teka, kailangan mo ba ng tulong? Tutulungan na kita dyan. Tumayo agad ako. Hala ate, mananagot ako sa asawa mo niyan. Ano ka ba? Ika nga do whatever you want. Wala lang to. Magaling din naman ako magluto, no? Wala siyang nagawa kundi ang hayaan ako. Nasa isip ko na mag-hire ng iba pang mga kusinera dahil siya lang ang halos nagte-take over dito sa loob. Magmula nang tinanggal halos lahat ni Zack ang mga taong nagpapakain sa akin ng mga tirang pagkain noon. Kung pipili lang din ako ng mga tao, titingnan ko mga ugali. Nang wala na mga bully dito sa loob. Hindi magandang isipin lalo na't baka maimpluwensya ng anak namin ang mga ugali nila. Kailangan ko rin pala ng tagabantay ni Duzel tuwing abala na ako sa susunod dahil sa plano namin ni Zack. At papasok na rin siya sa trabaho sa susunod na linggo. You want to hire a nanny for our son? Oo sana. Napanguso ako. Pero hindi ko kaya magtiwala sa kung sino-sinong tao lang. Lalo na sa mga maids dito sa mansyon. Si Freya naman laging abala sa kusina. Ayokong dagdagan ng trabaho niya. Si Paning, dahil trabaho na niyang bantayan at asikasuhin lahat sa mga katulong at tao dito sa loob, hindi niya matututunan ng pansin ng anak natin. Come, sit on my lap. Pinakandong niya ako sa kanya at niyakap. Sumandal ako at naglambing sa kanya. Siyempre, sa susunod, pareho tayo magiging abala sa bagay na yon hanggat maaligid pa sila. Kailangan natin i-secure ang kaligtasan ni Giselle. Yes, of course. Pinatong niya ang kanyang ulo sa aking ulo. I'll also give 2 of my best guards to our son for his safety. Kung sa nani, bakit hindi na lang yung nagbabantay sa kanya sa China? That woman was willing to risk her life to protect him. Sa China? Napaisip ako at agad na nanlaki ang mga mata ko. Si Helena. Oh gosh, bakit ngayon ko lang siya naisip? What happened to her? Anong ginawa mo sa kanya? Inalog-alog ko siya. Napangiwi ang labi niya.